Sige mga tao, dati kong inakalang conspiracy theory lang ang replacement theory, pero taas kamay akong humingi ng paumanhin sa mga conspiracy theorist na nagbabala noon na hindi namin pinansin. Dahil lagi akong objective at laging naghahanap ng matibay na ebidensya. Ngayon na nangyayari ito sa harap natin, wala na akong duda na may totoong tao. Hindi ko lang alam kung gaano sila ka-impluwensya. Sa totoo lang, naging matagumpay at impluwensyal sila dahil nasaksiyan natin ang pagbagsak at paghina ng Europa. Ngayon, nakikita natin kumakalat ang kanser na yon sa iba pang mga kanluraning bansang hindi Europeo, kasama ang Australia. Iisa lang ang paliwanag dito. Kasabwat ang mga taong ito at ideological silang sumasang-ayon sa ideya ng pagdadala ng mga tao para lumikha ng isang monokultural na lipunan. Hindi. Hindi isang monokultural na lipunan. Sabi nila multikultural ang lipunan. Pero parang gusto nilang pagsamay lahat ng kultura at doon tayo mamuhay. Hindi ko rin alam ano talaga ang plano nila. Hindi ko alam kung nadududa sila sa sarili pero malinaw na multikulturalismo ang ideyang ipinasa sa atin bilang tamang direksyon sa hinaharap. Iyan daw ang magraresolba sa problema natin sa kakulangan ng manggagawa. Pagbaba ng bilang ng mga ipinapanganak. Lahat ng mga problemang ito ay maayos daw. Pero para makamit yon, alam din nilang dapat buwagin ang nangihibabaw na katutubong kultura. Ang sinasabi sa kanila, ang lalabas mula roon ay magiging mas maayos, mabait, at pantay. Pero halatang hindi ito nangyayari, kitang-kita naman natin. Aditya, gusto kong ibirol mo lahat ng video sa tabi nito. Ipakita mo yung mga squatter sa Paris at London habang nagsasalita ako. Nakita na natin ang pagbagsak ng ating mga lungsod. Ang Paris ay parang isang malaking squatter ng third world. Ang London, Birmingham, mga bahagi ng East London, isa itong sakuna. Mukha talagang sinuman na nag-isip na baka pwede tayo magdala ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa huli, pare-pareho lang naman tayong dumadaloy ang dugo. Pare-pareho tayong nangangailangan ng hangin. Lahat tayo ay tao sa bandang huli. Sino man na naniwala sa ideyang yon, kahit kaunti ay hindi na kayang panindigan yan ngayon. May mga tao na ginagawa ang lahat para iligtas ang Europa. Sa katunayan, may panukalang batas na inihay ni Ivo Blaringenbroek, nakilala bilang Save Europe Act. Ngunit ito ay hindi batas ng European Union at hindi pa tinatanggap ng European Parliament. Kampanyang pampolitika ito na inilunsad noong 2026 bilang European Citizens Initiative. Mekanismong nagbibigay daan sa mamamayan ng EU na humiling sa European Commission na pag-isipan ang paghahain ng batas na ito. Ano ang nilalaman ng panukala? Hinihiling nila ang moratorium sa bagong imigrasyon ng mga hindi Europeo. Legal man o illegal, mas mahigpit na kontrol sa panlabas na hangganan, reforma sa asylum system ng EU, mas mabilis na deportasyon, at isang pang-Europa na balangkas. Para sa tinatawag nilang remigration, pagbabawas o pagtanggal ng mga benepisyong panlipunang may kaugnayan sa migrasyon na, ayon sa kanila, nagsisilbing pang-akit. Wala namang kakaiba dito mga pare. Kung babalik ka sa dekada 90 at titingnan ang mga patakaran sa imigrasyon ng mga maunlad na bansa sa kanluran, normal itong itinuturing ng kanan at kaliwa, pati ng mga demokrat. Ang tinutukoy ko ay mula pa nung panahon ni Bill Clinton at ni Tony Blair o bago pa siya sa UK, pati na rin sa ibang bansang Europeo noong dekada 90. Sasabihin nila, oo, ayos lang yan. Mas mahigpit dati ang kontrol sa hangganan. Wala pa noon ang dami ng humingi ng asylum ngayon. Noon, mahirap sa EU citizens ang malayang paglipat. Sa tingin ko, gumana naman ito, di ba? Ang isang Pulako ay pwedeng pumunta sa Pransya na hindi nagpapakita ng kanyang pasaporte. Parang gumana yon. Alam mo ba kung bakit gumana? Bakit gumana ang EU ng matagal? Karamihan sa mga taong ito ay magkapareho ang kultura. Pero nagbabago ang sitwasyon kapag may pumasok mula sa Sub-Saharan Africa o gitnang silangan. Kaya si Ivo Blaringenbroek ang nasa likod ng aksyong ito at siya ay nagtatanong. Kaya may update siya tungkol dito. Pakinggan natin ito. Natanggap natin ang pinakamalinaw na patunay ng galit ng European Union sa mga Europeo. Nakatanggap kami ng liham mula sa komisyon na nagbabantang tanggihan ang Safe Europe Act. Ipinapahayag nila na ang hindi pagnanais ng hindi kanluraning imigrasyon ay hayagan sa lungat at inuulit ko, hayagan sa lungat sa karapatan sa hindi diskriminasyon at taliwas sa tinatawag nilang mga European values. Ang maskara. Isang posisyong salungat sa sarili ito. Ipinagbabawal ng mga European values sa EU na hindi papasukin ng mga hindi Europeo. Pero ang mga pumapasok, dalang sariling pagpapahalaga.
Yung mga pagpapahalagang yon ay lantaran ding sumasalungat sa European values, gaya ng feminism, LGBTQ, at iba pang liberal na bagay. Eddie, gaano katagal magtatagal ang mga European values kung patuloy kang magpapapasok ng mga taong salungat sa mga European values? Isa itong posisyong humahantong sa sariling pagkatalo. Pero ulit, itong mga liberal na ito, sa hindi malamang dahilan, hindi nila makita yon. Ano ang mangyayari kung tuluyan ng mawala ang European values at mapalitan ng halaga mula sa ibang kultura? Isa itong posisyong nagpapatalo sa sarili. Parang itim na tao na gustong maging alipin, Babae na gustong ng Islam, o manok para sa KFC. Patay na. Hayagan nilang sinasabi na ang kagustuhang protektahan ang ating mga kultura mula sa pagpapalit ay rasista, habang sa parehong panahon, bawat inisyatiba ng kaliwa para sa bukas na hangganan ay naipapasa lang sa loob ng ilang araw. Ayos lang sa European Commission ang ligtas at legal na pagpasok ng refugees, Europa na walang hangganan at karapatan ng mga hindi mamamayan sa Europa. Ibinibigay ng komisyon ang susi ng tahanan sa mga migranteng humihingi, pero ipinagkakait sa amin, mga katutubong Europeo, ang karapatang ipagtanggol ang aming sarili kahit laban sa pagpatay ng aming mga anak. Hindi ito pagkukunyari. Ito ang tunay nilang mukha. Sila na mismo ang nagsasabi. Ayaw nilang ang Europa ay mapunta sa mga Europeo. Sinasabi nila na kahit ang pag-angkin na mayroong etno-etnokultural na pagkakakilanlan o pagpapatuloy ng ating mga tao, yon mismo ay itinuturing nilang rasista. Ang mismong pag-iral natin. minamaliit niya ito kapag binabanggit ang etno-etnokultural na pagkakakilanlan. Pwede namang sabihing kultural na pagkakakilanlan na lang. Sapat na yon, tulad ng kulturang Dutch, Aleman o Polish. Sa etniko, may mga banayad na pagkakaiba. Pero pwede kang magbigay ng matibay na argumento tungkol sa kultura. Pwede kang magbigay ng argumento ukol sa kultura. Ang entidad o pagpapatuloy ng ating mga tao, iyon mismo ay itinuturing na rasista. Ang mismong pag-iral natin. Kapag lahi ang usapan, otomatikong rasista ito. Dapat kultura ang pag-usapan kasi argumentong pangkultura ito. Para ipaliwanag na hindi ito rasista, gawing usapan ng kultura, hindi lahi. Para sa kanila, rasista ang pag-iral. Hindi natin tinatanggap na ang mga hindi inihalal na burokratang tulad ni Ursula von der Leyen ang magpapasya kung may karapatan ang mga Europeo na manatili sa Europa. Oh, Kaya malinaw ang aming sagot. Hindi kami aatras. Hindi namin babawiin ni isang salita sa Safe Europe Act. Mas pinaninindigan pa namin ito. magaling! Hindi kami inosente, alam naming mangyayari ito. Kaya gumawa kami ng sarili naming infrastruktura. At ngayon, may plano na kami. Isang hakbang kami sa unahan nila. Kapag tinanggihan talaga nila ang proposal namin, handa na ang susunod naming hakbang. Magiging pinakamasamang bangungot nila kami. Paano? At syempre, kayo na nag-sign up na sa aming homepage, ang unang makakaalam kung ano ang susunod naming mga hakbang. Dahil kung may isang bagay akong siguradong alam, ito ay na ang Safe Europe Act ay hindi lang basta inisyatiba. Lumago na ito bilang isang kilusan. Magaling! Mga 400,000 na mamamayang Europeo na ang pumirma sa ating kampanya. At mas kahanga-hanga pa, 100,000 o isa sa bawat apat ay nangakong magiging aktibo sa ating kampanya. Magaling! Tama ang narinig mo. 100,000 Europeo ang nais maging aktibo sa Safe Europe Act at dapat ikagulat ito ng mga burokrata sa Brussels. At ipapapita natin sa kanila na kahit may pahintulot o wala, maaabot natin ang 1,000,000. At ipinapangako namin sa inyo, maririnig ang inyong mga boses. Kaya, dahil sa tulong ng hukbo ng mga voluntaryong iyon, makikita mo na ang mga poster, flyer, sticker at iba pa ukol sa Save Europe Act sa mga lungsod sa Europa na sinusubukan nating iligtas. Iyan ang dahilan kung bakit natatakot ang Brussels. Alam nila kung ano ang paparating at iyan din ang dahilan kung bakit sinusubukan nila tayong patahimikin. Hindi kami mangkukulam. Ang bobo nila, pati Brussels. Hindi ito matatapos ng maayos. Habang tumatagal ang pagkantala, lalo silang nagmamatigas. Lalo nilang itinutulak ang lahat tungo sa karahasan. Ito ang mga pagsisikap nila sa politika. Naghihintay ng imbitasyon. Sa ika-15 ng Hulyo pupunta kami sa Brussels at dadalhin namin lahat ng inyong mga pirma. Alam naming hindi sila naniniwala sa makatuwirang argumento, kundi sa dami at bilang. Kailangan maging aktibo ang tahimik na nakararami at kailangan namin ang inyong tulong. Ipakikita namin sa kanila na karamihan sa mga Europeo ay nais ng remigration. Karamihan sa mga Europeo ay gustong mabuhay.
Pirmahan mo na at ibahagi. Hikayatin ng mga kaibigan at pamilya dahil sama-sama lang natin mapapalakas ang kilusan para hindi baliwalain. Tanging sama-sama lang natin maisa katuparan ang remigration at tanging sama-sama lang natin maliligtas ang Europa. Ilalagay ko ang link sa description, narito ang kanilang pahina. Kung ikaw ay mamamayang Europeo, pumunta at pumirma na ngayon. Umabot na sila sa 450,000. Kailangan nilang umabot ng 1,000,000, tapos pagdidebatehan na nila ito. Hindi ko alam ang mga partikular na patakaran sa EU, pero kadalasan, kapag umabot ka sa isang tiyak na bilang ng mga lagda, kailangan sagutin ito ng iyong pambansang parlamento. Kailangan nila itong pag-usapan sa kung anong dahilan. Kaya hindi ko iniisip na kailangan mo pa ng ganong kalaking mobilisasyon para magawa ang ganyang bagay. Nangyayari ito kahit saan. Tingnan mo ito. Isang baryo sa Italia na may 800 tao ay malapit ang tumanggap ng 3,700 at 50 Aprikano 5 beses na mas marami kaysa lokal. Isipin mong bayan yon. Magkakaroon ng mga lola, mga bata, at palalayain nila ang mga ito. Diyos ko, palalayain nila ang mga taong ito. Wow, at tingnan mo ito. Nangyayari rin ito sa UK. Tingnan mo ito. Linton, iligtas ang aming baryo. Lano ng Home Office, 1,500 na mga lalaking naghahanap ng asilo ang titira sa dating Ralph Linton site. Ang populasyon ng baryo ay 800, mga bagong dating. 1,500, 2-1 ang ratio. Isang maliit na baryo sa Inglaterra, probinsya ito. Ginagawa nila ito ng lantaran. Tingnan mo. Itong lalaking hindi marunong mag-Ingles, binigyan lang ng bahay sa Aberdeen. Nagsasalita siya gamit ang isang tagapagsalin. Tingnan mo itong woke na babae. Masaya niyang binibigay ang mga susi. Trabaho lang niya, pero mukha siyang masaya. Sa kuna ito pare. Hindi natin alam ang nangyayari. Kaya, pirmahan yung petisyong iyon, baka may mangyari. Kailangan nating kumilos. Dahil ang sabi ko dati, nagkakagulo na. Kailangan nating pag-aralan ang lahat ng opsyong pampulitika at isa yon sa mga opsyon.